Attorney Jen, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Attorney. Magandang gabi po sa inyong lahat and to your viewers and listeners. Opo. Attorney, simulan ko na po doon sa confidential funds. Alam ko ilang beses na po natin ito napag-usapan. Pero paki-refresh nga po ulit yung memories namin, mga nanonood sa atin. Hanggang saan ba ang limitasyon ng confidential funds? Para saan ba ito? Hindi ba required ang liquidation dito? Ayan, ako para sa kaalaman ng mga kababayan natin, no, pag sinabing confidential funds or intelligence funds, ibig sabihin nito ay they are lump sum appropriations for confidential or intelligence activities. Ito ay governed ng special auditing rules ng Commission on Audit. Pero hindi ito nangangahulugan na porket confidential or intelligence funds ay wala ng duty to report ang mga accountable officials na nakatanggap ng nasabing confidential and intelligence fund. So may mandato pa rin ang batas ng proper liquidation, proper submission of reports, and the required documents under the law sa Commission on Audit. So, kumbaga po, required pa rin sila na mag-liquidate, but how does it differ from ordinary funds? Kung required din palang i-liquidate yung confi funds. If you will observe, no, under Joint Circular 2015-01 na ipinaliwanag kanina ni Attorney Wamil, no, sa impeachment court, when you say they are governed by special rules since they are considered confidential funds, meron ditong mga tinatawag na safeguards. For example, ay kailangan nakaselyo ang envelope sa pagsasubmit ng mga liquidation reports and iba pang required documents. Pangalawa, very limited and specific ang purposes kung saan mo lamang pwedeng gamitin ang confidential and intelligence funds. For example, pwede mo lamang itong gamitin sa purchase of information, rentals of transport vehicles sa confidential activities, rentals ng safe houses also in relation to confidential activities, and sa payments, amongst others, ng mga reward for informants na hindi pwedeng related doon sa departamento o ahensya na mayroong confidential funds. So yun ang mga safeguards at purposes na doon mo lamang pwedeng gamitin or ispend ang naturang pondo ng bayan. Good evening, Attorney. Si Chicky Verhel po ito. Kanina po sinabi niyo po, no, na kailangan pa rin ng proper liquidation nitong confidential funds. Pag sinabi pong proper liquidation, without exceptions po yun. Wala pong magiging sikreto dyan. Lahat dyan ay dapat naliliquidate. Tama po ba? Tama, no, Miss Chicky. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, nakalagay po mismo doon sa Joint Circular 2015-01, yung meron kasing duty ang Commission on Audit, ICFAO, ang tinatawag na post-audit. They evaluate the disbursements and they determine if these confidential and intelligence funds were utilized in a regular manner, in a legal manner, and in a proper manner. So, dinedetalye po nila yan at ine-examine. At kailangan, yung ahensya na nakatanggap ng confidential funds must submit certain documents such as accomplishment reports, certification ng accountable officers, disbursement vouchers, checks, the physical and financial plan. Ito po yung nabanggit ni Attorney Wamil kanina, no? So napakaraming dokumento na kailangang isumite para mapatunayan mo na ginamit mo sa tama ang confidential fund. So may mandato, may responsibilidad na mag-report at mag-submit ng liquidation para sa paggamit mo ng mga nasabing pondo. Mabuti na-explain ng mabuti ni Attorney Jan kasi marami dito mga netizens ang sasabi sa atin, confidential funds nga ba't hinihingi nyo yung mga detalye? Confidential funds nga. So may ganun pa rin pala. Oo, may ganun pa rin mali mga po yung, kapatid. mali po yung conception na yun. Yes. Maling-mali yung Malinaw po conception yan, na yun. Attorney, based on your explanation. Pero today, Attorney, sa narinig nyo pong testimonya ni Ginoong Wamil from COA, ano po sa tingin nyo na malinaw din na na-establish? Meron na ba today or too early?
As early as now, no, if you observe from his testimony, malinaw na malinaw dahil siya ang officer in charge of that duty, the post-audit, malinaw na may irregularidad doon sa mga disbursements or expenditures sa naturang confidential funds. Siya na mismo ang nagsabi at nag-cite siya ng legal basis. Ito nga yung sinasabi kong joint circular, no, na hindi in-specify or in-enumerate ng OVP and DepEd yung mga specific confidential activities kung saan nila ginamit yung pondo. When in fact, under the law or under the joint circular, kailangan naka-enumerate ang specific activities. Also, just like what I mentioned a while ago, hindi nagsumite ang OVP at DepEd ng mga required na documents sa kanilang liquidation. Wala silang sinubmit na official receipts, accomplishment reports, kulang-kulang yung physical and financial plan, walang disbursement vouchers. So, yun ang mga tinatawag na red flags. Kumbaga, na naituring ng COA, specifically ni Mr. Wamil, na may irregularidad or may illegalidad doon sa paggamit ng mga pondong ito. So, Attorney Jen, nabanggit niyo po yung official receipt. Pakipaliwanag nga po sa amin, ano po yung kaibahan nung ginamit nila na acknowledgement receipt doon sa official receipt, and why is it important na OR instead of acknowledgement receipt? Kasi po, no, kung kumbaga sa common sense natin, alam naman natin na ang acknowledgement receipt, that is so easy to fabricate. 'Di ba? Napakadaling Pwede mo mabili po sa pekein convenience ng store. acknowledgement receipt, no? On the other hand, kapag po kasi official receipt, syempre ito ay dumadaan sa issuance or authority ng Bureau of Internal Revenue. So makakasiguro tayo na ito ay official, ito ay nagbabayad ng taxes kung saan man kayo nagbayad, at nandito na rin yung tinatawag na audit trail. Hindi ba? Kasi mapapatunayan mo dito na ito talaga yung binayad mo sa isang supplier, sa isang tao, or any corporation or entity doon sa pinaggamitan mo ng pera. Kasi kung acknowledgement receipt lamang, napakadali po na i-fabricate niyan. Yun ang kahalagahan na dapat official receipt at hindi lamang acknowledgement receipt. And ito rin ang sinasabi ng batas. At tatandaan po ng mga kababayan natin na pondo kasi ng mga Pilipino, ng mga tao yung pinag-uusapan natin dito. Kaya hindi pwedeng basta-basta acknowledgement receipt lamang ang ipresenta. Okay. And kanina po, Attorney Jen, nabanggit din ng witness from COA yung na kung ihahambing dun sa mga previous administration, si VP Sara lamang yung merong confidential funds. Gaano ka-importante itong impormasyon na to na yung palang mga previous OVP, previous DepEd, wala nito? Napakabigat nun, no? Kung ikaw ay isang manonood na talagang bukas ang iyong isipan, napakabigat kasi dito natin ma-observe kung yung mga past vice presidents ay nagampanan naman nila ang kanilang tungkulin in the past na wala silang appropriation for confidential funds. Bakit binigyan in the first place ng confidential funds si Vice President Sara Duterte? At ano ang kinalaman ng confidential funds sa pagiging vice-presidente? Kung hindi naman isang ahensya, ang OVP, ng gobyerno na specializing in national security or information and intelligence gathering. So dito natin, kumbaga in layman's term, ano ang special? Bakit binigyan ng confidential fund si Vice President Sara Duterte? Tapos sa attorney, balikan ko lang yung yung sinabi nyo kanina na, well, actually sinabi din naman ni Ginoong Wamil, no, na kailangan magpresenta ng accomplishment report, ORs, at kung ano-ano pang mga pruweba, no, para patunay na talagang ginasta ito ng maayos, itong confidential funds. Kapag po hindi nila maipakita to, kasi alam ko hindi nga nila sinubmit to as evidence, at papaliwanag naman daw po nila kung bakit hindi nila isinubmit to mga to, just in case hindi nga nila masubmit talaga, would this weaken the argument of the defense? Meron ka bang naiisip po na talagang, well, malulusutan nila ito? Ba't hindi nila ibinigay itong mga to? Kapag po hindi nila na-explain, no, ng depensa kung bakit hindi sila nagkaroon ng mga official receipts
or bakit noon lamang nila pinepresenta ang mga official receipts, of course it will be a setback for the defense, no? This is an impeachable offense in relation to alleged systematic misuse or misappropriation. Pero actually, meron kasi tayo sa batas, no? Article 217 of the Revised Penal Code ng presumption. Ito yung sa malversation, no? Na kung ang isang public officer ay pinagkatiwalaan ng pera or pondo ng taong bayan at hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala or paano niya ginamit ang mga perang ito, may presumption under the said law or article na ginamit mo yon sa iyong personal use. So kung hindi makakapagpresenta ng official receipts ang depensa or they cannot justify why they did not submit official receipts, then magkakaroon ng presumption na ginamit ito sa personal uses. So they have the burden of evidence to prove na ito talaga ay ginamit nila ng tama at hindi sa kanilang pribadong interes. So, Attorney Jen, tomorrow, continuation po ng direct examination. Ano po bilang mga ordinaryong manonood na interesado sa nangyayari, ano ba yung dapat nating tutukan? Ano yung dapat nating hintayin na lumabas? Tutukan natin, well, yung kung magko-continue yung direct examination, so marami pa tayong malalaman na alleged irregularities dito sa mga confidential and intelligence funds. Kung magsa-start naman po bukas ang cross-examination, abangan natin yung strategiya ng depensa, no? Kung paano nila what do you call this? Babasagin yung credibility even ang testimony ni Attorney Wamil, no? Kasi tayo sa batas, kapag isa kang public official or officer na ginagawa mo yung trabaho mo, may presumption of regularity in the performance of duty ka. So, pinagtatangi ng batas na ginawa mo yung trabaho mo legally and in good faith. So, abangan natin paano babasagin yung credibility or testimonya ni Mr. Wamil or ni Attorney Wamil ng depensa. Ito ba ay, ang gagawin ba ng depensa, ang strategy ba nila ay, ginawa mo ba talaga ang trabaho mo? Ano ba ang procedure sa pagpo-post audit? May mga na-miss ka bang procedures? So I can only surmise that the defense will do that strategy in their cross-examination. Kanina napag-usapan namin actually personally nabore ako today kasi puro very serious, puro numbers, Puro auditing. receipts, auditing, ganon. So baka I'm sure hindi naman ganito the rest of the days, no? Pero just in case, attorney, paano ba kayo po ay syempre sanay naman po kayong nagpe-present sa court, paano magiging mas engaging to yung mga ordinary people po katulad ko po? Itong pagpe-present ng mga ebidensyang ganito sa impeachment trial? Sa loob po ng korte, no, very technical po talaga kami and we speak of course primarily in English. And dito sa impeachment court, what I appreciate today with Attorney Kapunan is napansin nyo, mas nagtatagalog siya, hindi ba? Pati yung witness. So, napakaganda nito na sana ay ma-carry over pa or ma-emulate ng mga susunod na counsels at witnesses para lahat ng mga mamamayan, kahit hindi abogado, ay maintindihan yung nangyayari at mga sinasabi dito sa impeachment trial. So, that is a pro tip. I mean, mas magtagalog kayo, mas pasimplihin nyo. At gaya ng ginawa ni Attorney Kapunan, kung makikita nyo po, meron silang PowerPoint, no? Presentation na nakalagay doon yung summary nung mga sasabihin nila. And yan ay makikita ng mga kababayan natin. So kahit hindi nila marinig, mababasa nila sa kanilang mga screens. Malaking tulong po yun para ma-sustain natin yung interest ng publiko sa impeachment trial na ito. In fairness, maganda yung pinoint out ni attorney kasi lahat naman ng naririnig mo kanina, very understandable kasi nga nakatagalog. Tagalog. Very understandable. Siguro yung content Iba. lang kasi talaga, yung mga AR, mga but necessary, very necessary. Pag mga resibo na yung pinag-uusapan. Pero malaking tulong po talaga kapag Tagalog yung ginagawin nila na media.